Simula na, sir. Okay, good morning, good afternoon, and good evening. Saan man sulok tayo ng daigdig. Karating ko lang, galing sa shrine. Ang saya-saya ng mga ating kababayan nung nakita kami ni Supremo na nagpakita ng suporta sa mga nangyari sa ating bansang Pilipinas, na kung saan ay sana ang lahat ng sambayan ng Pilipino ay hindi matakot. Dahil ang ating pinaparating lamang ay yung ating karapatan. Karapatan lang naman natin. At yung mga pag-aabuso na nangyayari sa ating bansa. Unang sinasabi natin pag-aabuso sa Congress, nilapastangan na nila ang batas. Winalang yan na nila ang batas. Sila mismo ang sumisira sa ating batas, na dapat sila ang dapat arestuhin natin kasi sila ang hindi sumusunod sa batas. Ngayon, kung hindi nila naintindihan yung batas, lumabas sila sa Congress at magdebate kami. At magsuntukan na lang kami ni tambalos-los. Ilang beses ko na sinasabi yan Kasi nga nakakapag-init ng dugo na nilalapastangan ang saligang batas. Sino ba ang nag-ratify sa saligang batas? Yung 1987 Constitution, di ba ang taong bayan? Taong bayan ang nag-ratify nito. Pero bakit winawalang hiya nila? Tapos sila pa may gana na hindi natin ginagalang ang batas. Kayong mga nakikinig, kayong mga sambayan ng Pilipino, sino ang violators ng batas? Di ba pag violators ng batas, inaaresto ng pulis? Pero bakit baliktad ang inaaresto ng pulis ngayon? Ang siyang gumagawa ng tama, iyon ang nababaliktad. Ito ang masaklap, mga kababayan ko. Parang umiiral na sa ating bansa ang Partido Komunista. Kaya nga sa pagdududa ko, si Speaker Romualdez ay kabahagi siya ng kalukuhan sa ating batas. Siya ang gumagawa ng hindi maganda sa ating sinasabing saligang batas. So sana nanawagan ako sa taong bayan na dapat labanan natin ang mga maling ginagawa, lalong-lalo na sa Congress. Tingnan nyo mga kababayan. Usaping korupsyon. Tingnan nyo. Yung iniimbestigahan nila, 100 million lamang. Pero sabi ko pa nga noon, wala akong kontra sa investigasyon. Dahil nga, karapatan nila yun. What I mean, hindi nila karapatan. Responsibility nila yun na mag-conduct ng inquiry for the purpose to make a legislative agenda o bill para doon sa masasabi natin standard na batas patungkol sa korupsyon. Saludo ako. Ang hindi ko lang sinasaluduhan, nakikita nila ang 100 million 25. Pero yung 2 billion sa Congress, hanggang ngayon, mag-isang taon na, hindi pa nila napapaliwanag saan napunta yung 2 billion. Yung pinagbintahan ng ginto, nasaan yun?
Yung 90 billion sa PhilHealth, ayaw ko nang kita. Kasi pag kininta kaya trillion of pesos nawawala sa kaban ng bayan. Tapos, dito sa 100 million, hindi ba katarantaduhan yun? Hindi lang masabing selective ang ginagawa nila. Kagaguhan. Yun ang tamang term, hindi selective. Selective is a good word pa yun. Katarantaduhan. Isa pang issue dyan. Bakit si Inday Sara lang ang nakikita nila? Ang dami dyan na dapat imbestigan nila. Yung problema na lagi kong sinisigaw sa pensioner, 4.9 billion. Ang hinahanap ko lang paliwanag nila, bakit hindi nila naibibigay sa tamang panahon. Ano ang dahilan? Kulang ng tao? Kung yun ang problema, kulang ng tao, ay dapat magsara na ang AFP. Bakit? Yung pensioner, naghirap yan, buwis buhay nila, tapos hindi nila natatanggap ang pera. Di ba? Pero bakit? Hanggang ngayon, hindi nila ina-actionan. Paliwanag ko lang sa kanila. Ang hinahanap ko lang paliwanag, bakit hindi nyo na... Since 2017, nabigay nyo ang 14 billion for less than 1 year, and yet, yung 4.9 billion since 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, almost 6 years, hindi nyo pa na ibibigay lahat. Ano ang dahilan? So, ibig sabihin yan, kapalpakan. Pero pag pumasok ka ng kampo, pag pumasok ka ng kampo, ang higpit. Sana yung mga MP na lang, officer ang magiging commander dyan sa PGMC. Kasi they are always following policy and law. Sila, magkamagaling nga lang yung parada na sasakyan mo na patabig 500 kagad. Dapat yan masunod kasi masunurin sa batas, masunurin. Iyan ang tamang commander. So dapat yan si General Lupina, palitan na yan. Kasi nag-general na nag-general siya dahil ginamit siya sa mga katangahan, kapalpakan sa proseso ng pensioner. Okay, balik tayo sa slide. Alam niyo po, kanina nung nagsalita ako at nagsalita si Supremo, si Commander General Enrique Clemente alias Dado, FGF, Filipino Guerrilla Forces, nabuhayan sila ng loob ang sambayanang Pilipino. Tingnan nyo sa mga vlogging ngayon, walang ibang laman kung hindi si Supremo, the Supremo of the Filipino Guerrilla Forces, General Dado. Siya ang laman ng vlog na yun, pero hindi siya laman ng social media. Kasi ang social media ngayon, sa panahon ng administrasyon, wala na sila. Wala na silang gamit yung social media. Mystery media. Wala ka na nga mystery media na tumutulong sa mga inaapi. Pag narinig mo pa sa balita, puro Duterte ang kaaway nila. Ano yun? Katarantaduhan na ba ito? Social media, manahimik na nga lang kayo. Okay, alam nyo kung nagsalita, tuwang-tuwa lahat ng tao doon. Para bang
sa paghihirap nila sa matagal na panahon. Yung 1 linggong paghihirap nila, nung makita si General Dado na ginawan ang mga tao, yung pagod nila na 1 linggo, parang isang araw lang silang pagod. Nabawi ang kapaguran nila. Tingnan nyo yun. At mayroon pang umiiyak. Yung pag-iyak na yun, yan ang simbolo na naisip ng umiyak na yun, napaiyak, ay akala niya wala nang taong magtatanggol sa taong bayan. Mayroon pa pala, and that is Commander Dado, the Filipino Guerrilla Forces. At maraming masaya sa Filipino Guerrilla Forces. Natuwa sila. Parang ang presidente, si Supremo, close-in security ng FGF. Yes. Kasi ang nandoon pinakamataas na kasama namin ay si General Feliciano Simoy, PMA 77. Siya ang commander ng Metro Manila. At ang kasama ko doon, isang general ng police retired, si General Yu Sosimo Yu. At isa rin doon si General Romy Satparad ng Philippine Army. Ano? At iba pang mga commander ng Northern Luzon at saka Southern Luzon Commander. Nandoon ang Cavite Rizal Commander, nandoon. So, ganun kasaya ng mga FGF ngayon. Marami sana nagsipuntahan. Kaya nga lang, nag-aantay ng sasakyan na wala man tayo na i-provide. Pero anyway, baka bukas, mayroon tayong makuhang sasakyan. Kaya nga, ang pangako ng deputy ng Metro Manila, sabi niya, Sir, kung mayroon lang sasakyan, I can produce more than 100,000 from Metro Manila only. Kaya lang problema sa sasakyan. Yun yung problema. So yun yung kino-coordinate ko ngayon. Kung mayroon tayong mahiraman na sasakyan, o baka may nakikinig dito na magpapahiram ng sasakyan, at pipilitin natin silang makarating. Ano? Tuloy natin bukas, November 29 hanggang 30 na tayo doon. One time, big time. Yun ang gagawin natin bukas. Kaya lahat ng Pilipino na nagmamahal sa bayan, magsilabasan na tayo at ipakita ang ating hinanaing sa administration na ito. Kung gusto natin gumanda ang ating bansa, magluklok tayo ng magaling na leader na hindi bangag. Ano? Hindi na nga siyang presidente. Inuutusan silang ng First Lady, the Princess Kuno. Ayaw na nila umalis ang Kutunggulan, kaya ginagawa nila by all means. Inuutusan siya ng pinsan, si Speaker Romualdez.
Kaya nga nangyari, si Presidente Marcos Jr. nga ang presidente sa pangalan lang. Ano? So, marami pang commander na hindi pa dumating, katulad yung commander namin sa Northern Luzon, si Commander Ador Gonzales na isang US Navy retired. Alam yung mga kasama sa FGF, halo-halo, may police, may military, may Bureau of Fire, may mga retired US Navy. Ay pala, siya nga pala sa Cebu, 500 retired armed forces of other countries. Mga iba-ibang bansa sila. Dito naman, mayroon silang 450 retired na nakapag-asawa dito sa Pilipinas na iba-ibang country. So, sino ang commander natin sa Region 6? Si Commander Tata Glumalin. Ang kanyang deputy, si Commander Aragon. Ang Region 7 Commander ay si Brigadier General Nestor Flor de Lisa na siya ang kapalit ng pagka RAM magmula kay General Lim turnover to General Nestor Flor de Lisa at ang kanyang deputy ay si Commander Nel Gaspar, isang professor. Ang Region 8, isang retired major police, isang abogado, Commander Benedict Gudis. Ang Northern Mindanao natin, and at the same time, the Region 13 Commander, and at the same time, the advisor of Mindanao, Lieutenant General Sansan Bernabe, isang retired general and a lawyer. Region 10 Commander, si Commander Alarba sa region sa Southern Mindanao, and at the same time 11 Commander, Region 11 Commander Lieutenant General Cirili Alsalte. At ang Region 12 ay si Commander Christopher Bagain. Ang Western Mindanao na pinamunuan ng isang commander ng Sultanate of Sulu, si Commander Tan Kiram. At ang ating mga staff officer magmula sa personnel G1 Commander Major General Reggie Syuko, ang G2 natin intelligence si Commander Tom Navarra, ang commander, ang operation chief natin ay si Commander Nel Gaspari. Ang 4 natin ay si Commander Romy Mapala. Ang G6 natin ay si Commander Joel Kilay. Ang ating G7 Public Affairs
ay si Dr. Rafael Barroso. Ang kanyang staff ay si Dr. Mary Moore Tuk, na isang foreigner ang kanyang asawa. Ang pangalawa niyang staff ay si Miss Pia Murato. Siya ang spokesperson ng Filipino Guerrilla Forces, and she is also a spokesperson and political advisor of Quezon City. Now, another teaching professor, si Miss Janice, na isa siyang in charge sa technical on social media blogging. So lahat yan ay mga staff, at mayroon tayong mga technical staff, advisor, consultant, na isa natin vlogger, si Ranger Kidlat, at si DY KKB, and the most important, na mayroong tao na nakasuporta sa Filipino Guerrilla Forces, tumakbong governor ng Cagayan de Oro, Cagayan Valley, si Commander Rodel Dupaya Hinis, na mayroong taong hinahawakan na KBL, hindi KBL lang, bagong lipunan, hindi, bagong leader ng Pilipinas na umaabot sa 20 milyong membro, na kung saan ay nabudol ng ating Pangulong Marcos. Kaya galit na galit siya sa mga Marcos. Ang dami nilang picture, kasama na ako doon, ang dami ng mga picture. Walang halaga sa kanya. Walang halaga ang pinaghirapan namin ni Cardel Giris, na ako mayroong 6 million sa Vanguard of Democracy. Kami ang magkasama, at isang nakalimutan ko yung Los Biminda kung sino yung namumuno, na isang ranger rin. Tatlo kaming grupo doon sumuporta kay Pangulong Marcos, kung saan marami naghirap sa amin. Kasi sabi nga nila, bibigyan ng pera o bibigay ang mga pera sa taong bayan sa pamagitan sa amin. Ano nangyari? Nabudol kami. Ang masaklap kay Governor Dupaya, na tinatawag naming Agila ng Cagayan, winalang hiya ng Marcos. Biruin mo, ilang bases, how many bases? Siguro umabot ng 70 bases lang show of force sa Mandaluyong, na nagalit sa kanila ang taga-MMDA dahil nagpagulo sa traffic. Nagpagulo sa traffic para lang ipakita sa Marcos na siya ay may kakayahan na magpanalo kay Bongbong Marcos. Ano ang ginawa niya? Niloko niya, kasama ako at yung isang kasama ko rin na ranger, niloko na Pangulong Marcos. Sino kausap ko dito? Ang kanyang instructor,
na tinatawag nating General Binamin Samonte. Ewan ko lang kung pinagtatanggol ako nito. Pero kahit na anong mangyari, hindi na ako madadala sa salita dahil minumura ako ng kasama ko. Kasama ko rin si Giris na hindi nyo basta-basta madalayan dahil ang taong yan ay may prinsipyo. May prinsipyo yung taong na yan. Parehas kami may prinsipyo. Hindi sa amin mahalaga ang pera. Ang mahalaga sa amin ang kapakanan ng taong bayan. Yun ang mahalaga sa amin. Hindi sa amin mahalaga ang pera. Aanhin pa namin ang pera. Kami ay patapos na sa mundo. So, ang dapat gawin natin ay tulungan natin ang ating bayan. Yun lang ang makakailingan ko sa inyo, mga kaibigan. Kaya, kaming dalawa, halos hindi, anong problema namin ni Commander Dupaya, hindi kami nag-iiwanan. Birik, tighten yung aming samahan. Di para siya iniwan kami sa ere ng mga galamay ni Marcos. Kailanman, hindi nyo na ako madadala. Dahil hindi ko naman kailangan ng pera. Ang kailangan ko ay makapagserbisyo ng taong bayan. Hindi rin namin hangad may ilalagay sa gobyerno. Dahil ang hangarin namin, matulungan ang ating bansa. Iyan ang gusto kong iparating sa lahat ng sambayan ng Pilipino. So, yun lang siguro ang gusto kong iparating sa inyo. Bukas, one time, big time. Doon na rin tayo sa shrine kasi marami nagtanong saan ba, sir? Sinagot ko kayo kahapon. Makinig kayo ngayon at magkakaroon tayo ng another pronouncement. Ito na. Sa shrine na lang tayo kasi nga mahirap paghati-hatiin ang tao. Pero hiling ko lang ang mga nakarinig, sasakyan ang kailangan namin para tayo ay dumami. At pinapanawagan namin ang lahat ng nagmamahal sa mga Duterte, Pangulong Duterte, Kibay Sara Duterte, ipakita ninyo. Pero kami, ang aming suportang binibigay sa taong inaapi. Kaya kami narito o kaya kami nasa EDSA dahil nilalapastangan na ng Kongreso ang saligang batas ng 1987 Constitution. Winawalang yan, binabastos ng mga gonggong dyan sa Congress. Wala pa kayong hiya. Mga tarantado kayo. Hindi kayo nahiya. Kung hindi kayo nahiya at kapal na mukha nyo, ikakahiya nyo yung anak ninyo at inyong pamilya. Nakakahiya kayo. Pero pag nagsalita kayo dyan sa Kongreso, akala nyo kayo ang pinakahanggang magaling, akala nyo kayo'y matitino, tarantado kayo. Resolution number 10, asan yung pera? Asan yung pera? Paliwanan nyo nga. So marami pa kayong sagutin. NPA na at saka narcotic na ang nagpapatakbo sa ating gobyerno. Pera sa narco. Pera. Ibinabayad dyan sa mga tuwadkong. Kabanang bayan. Di ba kayo nahiya? Napakawalang hiya nyo talaga. Kagalang-galang kayo. Kayo kagalang-galang na honorable, na dishonorable. Kayong lahat dyan. Damay-damay na kayo lahat. Damay-damay na kayo lahat. Lahat kayo dyan.
kahit na yung hindi gumagawa ng kalokohan, dahil hindi kayo gumawa ng resolution, hindi nyo gawa, tanggalin yung resolution number 10 dahil nakikinabang kayo. Okay. Salamat. Salamat. Basahin ko lang muna yung mga inyong vlog. Pangalan na lang babasahin ko kasi gusto ko na magpahinga. Oy, haba. Rem Abara. Petres, good morning na pala. Good morning, sir. Los Magaya, good evening po. Shil Bernales, good morning po, sir. Kapo. Evelyn Arsaga, watching from Rome. Okay, sana magkakakikuha na kikibin Duldulaw. Maswito Balingit, Sheila Bernales, Maida Justino, magandang umaga po, Commander Jimos Flores. Lamang po tayo sa bayan, Gonis Samalik, mabuhay kayo. Anok Balaan, mabuhay kayo. Okay, lahat ng mga OFW, mag-connect kayo kay Kevin Duldulaw kasi siya ang commander ng OFW. Ang kanyang Facebook account is Kevin Duldulaw OFW FGF. Magpakuan kayo doon, Rosario Borsats, magpakuan kayo. Testing, mabuhay po kayo, sir. Munak, mabuhay po kayo, sir. Boss John ngayon. Saudi Boy, Anak Bala, mabuhay. Saudi Boy, Erwin, pahinga ka na, Commander. Pinapahinga na ako. Mabuhay po kayo, sir. Saudi Boy, viral ang video ni Captain Dado ngayon, Commander. Yes, alam natin, kaya nga piniluwanan ko kanina na viral ang kanyang Indonesia testis. Maganda po ang sinabi niya doon. Okay, good. Inabali, Sandy Boy, kahit kami kahapon, OFW Commander Boy, na mabuhay kayo, Captain Ninja. Tama po, sir, mayroon na testis, high spirit po lahat nandoon sa shrine. Inchik, maraming salamat sa iyo. Los Barjada, Berge Cardonia, Duterte, Commander Bukay, inom ka sa labat. Okay, gagawa ko sa labat mamaya. Berge Cardonia, ayun po, pogi pala ni Captain Dado. Okay, pogi. Mas pogi ako doon. Mechanic Vlog, mabuhay, FGF, saludo. Malo Ramos yun, Malo Mien, Fence Person, Victoria, Malo Ramos, basahin ko ng pangalan, Dance, Wills, Bubble, Cape Saya, Victoria, Mercy Molina, Malo Ramos, Mechanic Vlog TV, ingat kayo, sir, lagi, state ariban kayo, nalibawot akong balay mo, sir, tumatayo yata ibig sabihin. Saudi Bor, Victoria, Malo Ramos, Assistant Balunos, Balunos, tama. Kala ko yung kabats ko nito, Dance, Malo Ramos, Denja, Malo Ramos, Marietta Burpros, sir, wala na. Sir, naawa na ang susunod na budget ng Pilipinas. Wala na, talagang wala na, kaya lumaban tayo. Mayor Association Unite, support Duterte. James Rafael Ramos Ladi, salamat, sir. Abi Maria, salamat, sir. Uplift, salamat, sir. Mabuhay po ang nagmamahal. Among buhay. North Nicky Samar, Uplift, Isla, Margie Baendo, Maximus, Arla Vanessa Toledo, Angel Japan, Kabukid Vlog, SW Gaming, Bukod Vlog, Hans, okay, Angel Japan, hindi ko na binabasa kasi nahilo na ako. Iris Dan, Mariko, Bian, Mamayang Pilipino. Okay, Erin Jones, Iris Dan, Cordapia, o kamusta ka na, Cordapia? Pumunta na kayo doon sa EDSA, Temple. After watching from Germany. Okay, marami. Medyo nahilo na ako. Pasensya na lang kayo, hindi ko na binasa. Nahilo na ako, bingon. Okay, sa lahat ng OFW, sa OFW, makipag-member kayo ng FGF,
OFW, i-chat nyo si Kevin Durdulaw. Kevin Durdulaw. Maraming salamat. Magandang gabi. Magandang umaga sa lahat. Matulog muna kami. Matulog pala ako. Okay, salamat sa inyo lahat. Okay. Bukas ulit tayo magkita-kita. So lahat, one time, big time. Bukas. Salamat.